Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW diyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, naglabas na po ng official na senatorial lineup ang Marcos administration. So, 12 po yung kanilang hinugot galing po sa iba't ibang partido. So, yun po yung magiging pambato nila na ibabangga dun sa mga ibang partido. Siyempre, andyan yung partido ni Pangulong Duterte, yung PDP, andyan ng Liberal Party, nandyan yung partido ng makakaliwa, yung Makabayan Black. So, magiging interesting po yung magiging senatorial election po ngayong itong next year, by next year. So, magiging makulay po dahil siyempre ngayon mainit yung iringan ng dalawang partido, especially Marcos and Duterte, di ba? So, yan po yung mga aabangan natin sa mga magdadaang election campaign. So, hanggang sa pagpapile ng certificate of candidacy, malamang sa malamang magkakaroon ng mga niyan, ng mga patot sa dahan na. So, magiging makulay po talaga ang ating midterm election. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to at kilatisin natin yung senatorial slate po ng Marcos administration. Mga kasalukuyan at dating opisyal ang bubuo ng senatorial slate ng administrasyon para sa eleksyon 2025. May report si Bernadette Reyes. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtaas na mga kamay ng bubuo sa senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm election. Kabilang sa kanila sina Interior Secretary Benhur Abalos. Yun, si Jollibee sa si Bida-Bida na every time merong issue, hindi pwedeng mawawala siya. So, lagi siya nakakapagpa-press con kahit na, alam mo yun, questionable o nasusunog yung kanyang mga press release tungkol kay Congressman Tevez. Yun nangyari dito sa KOJC, di ba, na masyadong maraming pautot muna bago nila hindi nga nila masabi kung nahuli ba talaga o sumurrender si Kibuloy. Yung kay Alex Guo na hindi rin masagot kung bakit private plane yung sumundo doon kay Alex Guo sa, I think, Indonesia yata yon. So, hindi, ang daming mga tanong na hindi masagot nito ni Benhur Abalos. Tapos ngayon, tatakbo siyang senador. Kaya pala, di ba, yung ang hilig sa public appearance. So, syempre, kumukuha pala to ng tawag dito, ng publicity. Syempre, di ba, good or bad, still publicity pa rin naman yun. So, ginagamit ni Abalos yung publicity dahil nga may plano talaga tumakbong senador. Makati Mayor Abby Binay, Senadora. So, si Abby Binay, so ang karakter naman po nito, nakikipag-away sa kapatid sa loob mismo ng simbahan. At ang pinag-aawayan is yung pwestong bilang mayor ng Makati. So, kung inyong titingnan, dun pa lang, sa issue pa lang ng pamilya nila, pagdating sa kapangyarihan, talagang, alam nyo yun, yung talagang hindi mo masabing greedy, pero alam yung ayaw bitawan yung kapangyarihan bilang mayor ng Makati. Kahit na kapatid pa yung makalaban, okay lang. Balikan nyo yung video, nakipagsigawan pa yan sa loob mismo ng simbahan. Dahil lang, alam mo, nagdalaban sila mismo nagpapatot sa dahan, magkapatid. Wala naman lang nagbigay na lang ng giveaway. Kung sino yung mas, alam mo yun, yung ah, dapat pag-usapan na lang nila eh. Hindi yung umabot pa sa punto na mag-aaway pa sila dahil lang sa isang posisyon. 'Di ba? Doon makikita mo talagang ayaw bitawan ang pagiging mayor ng Makati. Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, dating So, Senator Lito Lapid, ilang beses nila ba nakita sa Senado tong si Lito Lapid? Parang once lang yata to nag-appear
doon sa issue ng Pogo. Doon parang naglinis pa siya doon ng pangalan niya dahil nga nasasangkot yung pangalan niya doon sa illegal Pogo doon sa Pampanga. So after nun, parang wala na tayong naritang balita o narinig o nakita man lang siya na umattend na kahit na anong hearing sa Senado. So tapos ngayon, tatakbo na naman siyang senador. Mas madalas pa nga natin siyang makita doon sa sa Batang Quiapo, kay Coco Martin. So parang dito pala makikita nyo kung yung sinasabi nga nila na kumbaga walang kainti-interest, parang gano'n, walang kainti-interest magtrabaho sa Senado. Dahil mas madalas mo pa makita sa TV doon sa Batang Quiapo kaysa doon sa nagtatrabaho sa Senado. Senator Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Social Sus, Francis Tolentino, galing sa bakod ni Pangulong Duterte sa PDP, ngayon tumalo na po sa Marcos administration dahil siguro nanganganib na hindi siya manalo dahil medyo mababa pagdating sa survey, medyo nasa mababa siyang pwesto. Hindi siya pumapasok doon sa top 12. So siguro ito yung way niya para sigurado makabalik man lang siya kasi re-electionist, makabalik man lang siya sa Senado. So makikita mo rito na para lang makakuha ng kapangyarihan, lahat gagawin. Kahit na masabihan kang balimbing, masabihan ka ng kung ano-ano, tatanggapin mo na lang for the sake na makabalik ka bilang senador. Welfare Secretary at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Nasa lineup din pero wala sa pagtitipon si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit kay Senator Amy Marcos, namamangka sa dalawang ilog. So ito hindi mo maintindihan to si Senator Amy Marcos kasi nagbabanggaan yung dalawa. Si Vice President Sara Duterte at yung Marcos administration. So, si Senator Amy Marcos hindi mo rin maiwasan na gumagamit din ng parang ipinagbabawal na teknik. So, namamangka siya sa administrasyon, namamangka rin siya sa isang oposisyon. So, sa bagay nga naman, pagdating sa eleksyon kasi, it's a matter of addition eh. Diba? Hindi kailangan din yung subtraction. Siyempre, kailangan mo ng boto. So, kung makakuha ka ng boto galing sa supporter ni VP Sara, good. Makakuha ka ng supporter galing sa administration ni Marcos, good. Ang ending nun, malaki na yung chance mo manalo. So, ito yung nagiging diskarte ni Senator Amy Marcos. Kasi, di ba, kung isipin nyo, si VP Sara, nung time na binabatikos ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos, marami nagsasabi na walang delikadesa raw si VP Sara, mag-design na lang daw sa gabinete kasi hindi naman daw man lang niya kayang ipagtanggol si Bongbong Marcos pagdating sa kanyang ama. Ngayon, ganito rin yung nangyayari ngayon kay Senator Amy Marcos. So, marami nagsasabi na wala rin delikadesa kasi nga, kumbaga nag-neutral siya sa gitna, wala siyang pinapanikan. Ano po yan? Siyempre, mabibigat din yung mga akusasyon laban kay Bongbong Marcos. Pero yun nga lang, ang maganda lang kasi rito kay Senator Amy Marcos, since, ang hirap kasi tansyahin eh. Kasi sabi ni VP Sara, never again na hindi na siya makikipag-tandem or, hindi niya tinuturing na kaibigan yung mga Marcoses. Pero itong si Senator Amy Marcos, yun pa rin yung nagiging tagline niya, na kaibigan niya itong si VP Sara. So, pwedeng nag-a-assume na lang din na magkaibigan itong si Amy Marcos siya kasi VP Sara. So, hindi natin alam. Kasi wala namang particular na sinabi si VP Sara or hindi naman niya pinangalanan na si Amy Marcos hindi niya kaibigan. So, siguro, may mga Marcoses lang na hindi nakaibigan ng turing ni VP Sara. May exception lang kay Amy Marcos. Pero yung nga lang, wala kasing binabanggit dito si VP Sara kung kasama doon sa hindi niya nakaibigan, itong si Amy Marcos. Vice President Sara Duterte. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa.
Uy, katapatan daw, Senator Tolentino, katapatan daw, sabi ni Bongbong Marcos. Yan ba yung katapatan na iniwan mo ang partido ni Pangulong Duterte? So, when you say yung katapatan, dapat nakastick ka doon sa partido. Whether you lose or win, nandun ka pa rin. Pero anong ginawa ni Senator Tolentino? Dahil nga hindi pumapasok yung pangalan niya doon sa top 12 na magiging senador sa mga survey, biglang tumalon ng bakod ng administration. So hindi natin alam kung anong reason, kung ano yung mga kasunduan diyan. Ang nakikita lang natin talaga dito, pagdating talaga sa politika, wala talagang permanente. Iilan lang talaga yung sasabihin mong maninindigan na hindi aalis ng kanilang partido. So isa na si Tolentino doon sa mga walang paninindigan o katapatan pagdating ah, sa kanilang partido. So medyo tatamaan dito si Tolentino sa mga sinabi ni Bongbong Marcos. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bukod dyan, pinili rin ang mga susuporta sa mga programa at legislative agenda ng Pangulo ayon kay Navotas Representative Toby Chanco na tumatayong campaign manager. Ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Bilhin niyo si Toby Chanco, siya yung magiging campaign manager ni Pangulong Bongbong Marcos. So kung iisipin niyo, ito napansin ko lang, siya rin yung sponsor ng budget ng Office of the President. So, nagkataon lang ba na si Chanco yung napili or siya yung in-appoint para mag-sponsor, yung magtanggol doon sa budget ng Office of the President. So, medyo medyo nakaka-intriga lang kasi napansin ko lang din yung kay BP Sara, ang nilagay na mag-sponsor, yung magtatanggol sa budget niya, si Congressman Adjong yata yun. Yung Adjong, isa rin yun sa mga mainit pagdating sa confidential funds ni VP Sara. Isa rin siya sa mga mainit na kating-katina na busisiin yung budget ng Vice President pagdating sa confidential fund. So, may naano ko lang na ano ba yun, nirarapol kaya to ng House of Representative o ina-appoint siya ng House Speaker. So, hindi natin alam kasi dito napansin ko lang dito nung napanood ko to na bakit si Chanco yung nag-depend ng budget ng OBP, I mean ng Office of the President, siya rin pala yung magiging campaign manager ng senatorial slate ng Marcos administration. So nagkaroon lang ako, medyo naging curious lang ako dito. Naniniwala sila na yung plataforma ng Bagong Pilipinas, yan po ang magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino. Binubuo ng 5 iba't ibang partido ang alyansa para sa Bagong Pilipinas pero ngayong araw, sabay-sabay na pinirmahan ng kanilang mga lider ang isang manifesto bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang iisang koalisyon. Kabilang sa alyansa ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. So, kung makikita nyo talaga, nagpalakas ng todo yung Marcos administration. Pero alam nyo, medyo hindi naman porket nasa Marcos administration ka, lulusot na lahat yan. So, sa tingin ko lang dito sa slate nito ni Marcos, posible kalahati ang lumusot dito. So, Erwin Tulfo, malamang sa malamang makapasok to sa top 12. So, sa survey naman, nagka-top number 1 siya. Pero ang nakikita ko lang dito, mga posibleng lumusot dito, sila Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Manny Pacquiao, saka si Pia Cayetano. So, yan yung mga posibleng lumusot. The rest, medyo nasa bingit ng alanganin kasi andyan yung partido ni Pangulong Duterte pa. So, kung makakalusot yung tatlo or apat, hindi pa natin alam kasi hindi pa natin nakikita yung buong senatorial slate ni Pangulong Duterte. So, tatlo pa lang yung sigurado, which is mamaya panonoorin po natin.
Inanunsyo rin ng TV at radio personality na si Ben Tulfo ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Sa kanyang pagbisita sa kanyang hometown sa Marawi City, sinabi ni Tulfo na tatakbo siya bilang independent candidate. So yan, kung sakasakali, 3 Tulfo yung magkikita-kita sa Senado. So, kaya nga magiging very interesting yung magiging Senado natin ngayon if ever na matuloy yung 3 Tulfo. So, hindi pa natin sigurado kung mayroong Duterte papasok sa senatorial lineup ni Pangulong Duterte kasi hindi pa naman nagpapile ng certificate of candidacy. So, wala pa namang announcement din pagdating sa mga Duterte. Pero 3 pa lang po yung sigurado. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa So yun, if ever na may tumakbong Duterte sa Senado, which is yung unang announcement ni BP Sara, so sabi 3 raw, so si Pangulong Duterte, si Pulong, tsaka si Baste. So if ever na sabi natin 2 na lang doon, kung bibilang lang tayo, so 2 Duterte, if ever, plus yung 3 senatorial ng PDP, which is Bongo, Bato de la Rosa, tsaka si Philip Salvador, so 5. So may 5 na senador na tayo. And then 2 Tulfo, 7. So may 5 na lang na may iwan. So dun sa 5 na yon, yun yung paglalaban-labanan ng mga nabanggit natin kayo ng medyo nasa dulo ng mga survey. So sabagay, hindi pa naman natin sigurado kung sino-sino yung mga tatakbo, kaya antayin po natin ang pagpapile ng certificate of candidacy kasi doon na yung magiging basihan natin kung sino talaga yung sa palagay natin na merong edge na pwedeng maupo bilang senador. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.